Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Friday. Masayang Friday sa inyong lahat. Maulan. Ako talaga naman orange warning po sa Metro Manila. Masayang Friday, Nelson. Masayang Friday, Jen, at masayang Friday lahat ng ating mga kababayan. Saan man pong panig ng mundo kayo naroroon, anumang oras ngayon dyan, abay, lagi po kayo welcome sa Saganang Mamamayan. Sanay kayo pagka Friday kasama natin ang Sen Dante Marcoleta. Pero alam niyo naman po ang sitwasyon niya ngayon, ano ha? Yes. Siya ay nandyan ngayon sa PNP General Hospital. Aha. Yan yung Panopio, no? Tama ba? Di ba dati nung tayo nagko-cover dyan, Campanopio General Hospital ang tawag dyan eh. Hindi ko na matandaan. Hindi mo na matandaan. Kasi last year lang yun eh. Report. Biglang. Hindi ko na matandaan. Natatama na. Bigla ko naalala eh. Panopio General Hospital. Ano ha? Ngayon po, mas kilala sa tawag na PNP General Hospital. Oo. Yan. Pinasimple na lang. Yes. Ano ha? Pero anyway, mamaya po, mag-update tayo sa kalagayan po ni Sen. Siyempre, baka tatanong kayo, kamusta po siya? At mamaya, i-update din namin kayo sa Sandigan Bayan kasi nagkaroon ng hearing kanina, may kinalaman doon sa kanyang kalagayan. Kung dapat ba siyang ilipat o manatili dyan po sa PNP General Hospital. Pero ngayon ho, ay puntahan muna natin ang lagay ng panahon. Oho. Ano ha? Dahil sa miyat-miya po ay nakakatanggap tayo ng mensahe mula sa NDRIMC at magbababala ukol po sa mararanasan nating malakas na buhos ng ulan. Nelson. Yun nga eh. Sa kasalukuyan po ay bumubuhos ang malakas na ulan sa iba't ibang panig ng Metro Manila at mga kalapit probinsya. Di ba sabi nga natin kahapon, yan ay sa parte ng Mindanao. Pero habang lumalayo ang bagyo, habang umaangat, binabatak yung habagat. Yun. At paakyat din ang paakyat ang lakas ng ulan. Ngayon po ay dito lang sa atin, dyan, Metro Manila. Napakadilim. Maraming lugar ang lagpas tuhod na ang baha. Yun na nga. Oo. Isa na dyan yung, yung Quezon Avenue eh. Bumaha na ba? Oo, baha. Ito, Antipolo, Espanya ito. Oo, Espanya. Ay bagay, ito dati naman talaga. Tapat ng UST area yan, di ba? Oh. Matindi yan. Tingnan mo, wala na nga makadaan, di ba? Oo. Pagka pumilit ka dumaan dyan, masisira ang sasakyan mo. Malubog ka pa dyan. Ganyan na ginawa ko noon eh. Pinilit kong dumaan. Nakadaan ako, ganyan. No? Oo. Kaya lang, hindi mo alam, pumapasok pala yung tubig. Ayun. Oo, at unti-unti, pag ikaw ay tumigil na, yun, hindi na ayaw na mag-start. Oo, delikado po yan. Nako. Oo, mga bata, oh. Ito, yan ang kinalulungkot ko ngayon, Nelson, yung mga bata na yan. Kasi, dati po, hindi naman natin problema ang leptospirosis eh. Yes. Pero ngayon kasi sa sitwasyon at kalagayan ng ating bansa, lalo yung mga lugar na ito, ang daming daga. Ay naman, diba? oo. At saka yung jingle ng daga, napakamapanganib po niyan. Totoo Kaya ako yan. sinisisi ko mga magulang dyan eh. Bakit yung hinahayaan yung mga anak ninyo nagtatampisaw sa tubig baha? Diba? Makalipas ang 2 araw, 3 araw, kapag nilagnat po yung anak ninyo, naku, mag-alala na kayo. Dahil baka mamaya, hindi pangkaraniwang lagnat po yan. Oho. Diba? Ngayon sa sitwasyong ito sabi ko nga sa atin dati po hindi natin kinakatakot yung leptospirosis. Hindi natin alam kung ano yung leptospirosis na yan Di ba? Pero ngayon po, nakakapangambay dapat inisa-isa na sino mga magulang ng batang ito. Di ba? Naglaro pa doon, nagtatampisaw sa ilog. Swimming yan. Oo. Di ba? Espanya ito, mga kababayan, dyan sa Maynila. Meron din yan, baha sa Quezon Avenue, sa bandang EDSA, Cubao, baha din. Kaya ang EDSA matraffic ngayon, mga kababayan. Wala pong rally sa EDSA, pero mas matraffic kumpara nung may rally. Ayan. Sa Liwasan ba? Bumaha din ba ang tao? May mga pumunta rin dahil may rally doon ng United People's Initiative, UPI. Oo. Grupo ata niya na retired general,
Pokis. Ayan. At sila'y nananawagan. Wala na pong kulay-kulay, sabi nila. Ano man ang iyong paniniwala, ano man ang iyong relihiyon, meron silang ginagawang peaceful people's rally. Yan. Ayan, sa kasalukuyan dyan sa Yun na nga, Liwasang sitwasyon. Bonifacio. Narson, sinalubong sila ng malakas na buhos ng ulan. Ano, ha? Oo. Tignan natin. At ito nga pala, Narson, ha, may kinalaman sa buhos ng ulan na yan. Tayo ay, may mga nagbata pa nagtatampisaw sa iba't ibang lugar. Pero alam mo ba, saan ba ito? Yung nangyaring landslide dyan po sa Malapatan, Sarangani Province. Na matindi. Oho. At ang ulat ay meron pong mga namatay. Isang pamilya po ito na natabunan ng ano. Oy, grabe. Yan, nakita niyo po yung video. Oo. Tao po yung hinuhugot na yan, ha? Opo. Wag na natin ipakita. Hindi Medyo maganda. morbid po yung bagay na yan. Ano, ha? Oho. Yun po. Madaling araw dito nangyari na son, eh. Yung madilim pa, wala silang kamalay-malay, gumuho yung lupa. Ibabalita ba ito ni Eli o pwede na namin bagitin? Kasi nakalagay dito, i-report yata ni Eli Dumabok mamaya. No, ha? Abangan natin mamaya. I-report ito mamaya. Ayun, sige, abangan po ninyo. Bagamat yan po yung naganap kaninang madaling araw. Ano, ha? Meron atang isang natagpo ang buhay sa nabanggit na area. Doon naman sa Surigao City, ayun, may natumbang malaking kahoy dyan. Malaking kahoy. Mamaya, ibabalita rin ito naman ni Jebs Juanite. Oho. Hindi natin alam kung may mga nabagsakan dito. Oo. Matindi po ang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. At dahil dyan, doon naman sa Canlaon, hindi ba kahapon, binalita natin, nag-alboroto. Oo. Malaki yung ibinugang Ashfall, oo. 88 flights ang kanselado dahil ho sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Ang dahilan ba yan? Oo. Akala ko pa naman, dahil sa sama ng panahon. So ito'y dahil sa Canlaon ito. Ayun. Karamihan sa mga apektadong biyahe po, yung papunta at pabalik ng Visayas region. Oho. Ayan paano ka nga naman lilipad dyan, di ba? Napakadelikado. 38 flights canceled, 1 diverted. Ayan, Kaya sa mga pasahero, kung kayo po ay nakaschedule bumiyahe, dadaan kayo ng Visayas, i-check nyo muna. Kasi baka mahirap na diverted pala o canceled ang flight ninyo, naabala kayo. Nandun na kayo sa paliparan. Ayan. Pati ngayon, kasi matindi ho ang sama ng panahon. Kanina naglabas ng warning ang NDRRMC. Ano masabi ng NDRRMC? Orange rainfall warning. Yan. Ang Metro Manila. Ngayon lang yan. Ilang minuto lamang na tanggap natin sa ating mga cellphone, Nelson. Pero, kung problema natin, ang baha, dito po sa iba't ibang lugar ng Metro Manila, Nelson, ito, i-update ko kayo. Ayan na. Alam niyo ba kung bakit? Oh. Ano bang talagang problema nito, no? Ang laki ng problema talaga natin. Bakit? Kasi bantakin mo, apaw ang tubig baha, nagtatampisaw ang mga tao, pero ang level ng tubig sa ating dam, critical level, kulang na kulang pa rin. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po, sa inilabas po na datos ng National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System, ito pong NIA Maris, ngayon pong Biyernes, mantakin nyo, 160 meters lamang po ang taas ng level ng tubig. Nasa critical na antas po pa rin ito, mga kababayan. Sa loob daw po ng wala pang 2 linggo, alam mo ba, sa halip na maragdagan, nabawasan pa ng 6.6 meters Nako po. ang tubig dahil po sa matagal na kawalan ng malakas na ulan. Wala pong pumapatak na ulan sa lugar na yan. Ano ba naman talaga? Oo. Di ba? At maging doon sa mga daluyan, yung mga water tributaries at yung watershed na pinanggagalingan ng tubig dyan sa Magat Dam, Nelson, wala daw pumapatak na ulan. Nako po. Bakit ba naman doon natin kailangan ipinahayag pa po ng NIA kung hindi makakaranas daw po ng sapat na ulan? Ano ba? Maaari daw pong patuloy pa itong bumaba, titindi pa po ang critical level at magiging malaki pong epekto nito sa supply ng irigasyon para po sa humigit kumulang
90,000 na ektarya ng sakahan at produksyon ng kuryente sa bahagi po ng Magat Dam. Sino bang gagawa natin ng paraan nito? Na yung tubig na umaapaw at bumabaha dito sa Metro Manila at mga katabing probinsya, mapunta dyan sa Magat Dam, Nelson? Ibig sabihin lang yan, Jen, hindi maayos. Matagal na problema ito eh. No? Yun na nga eh. Hindi maayos yung water management. Diba? Hindi natin naiipon yung mga tubig na yan. No? Oo. Diba? Kung saan pumupunta. Sabi ng Pangulo dati, ang mga tubig pong ulan ay iipunin na po natin. Ayan, 5,000 rin yan, nationwide, ha? Oo. 5,000, ano Yung tawag water doon? im- Water impounding area. Di ba? Mga water harvesting Oh, yan. facility. Yes. Oo. Dapat Pinagmalaki rin ma-harvest sa zona to eh, di ba? Oo, bahagi din ng zona yan. Ayan, yung mga project na yan ang hinahanap po natin. Oo. Water harvesting facility. Kasi sabi, 5,000 yan. Tapos yung flood control project, 5,000 din. Buong Pilipinas yan. 5,500. Oo. Ayun po. Ay, matagal na hinahanap natin yan eh. Pwede bang ano yan? Gawin natin, Nelson, eh. Kasi, di ba, ang daming straw na natatapon ngayon. Bumabara sa kalsada. Oo. Pag dugtong-dugtungin nila natin yung straw ng soft drinks. At sisipsipin natin yung tubig. Sipsipin, papunta doon sa Magat Dam. Punta sa dam. Di ba? Oo. Ang ibig sabihin nito, hindi ho talaga maayos yung pagkakaplano. Wala Di ba? eh. Kasi may sobra, doon naman may kulang. Ganito lang dyan, ha? Oo. Yun lang pong tungkol sa agriculture natin, eh. Diyan mo masasalamin, eh. Ayan, isa pa yan. Ang kawalan ng planning. Oo. Biruin mo, nabubulok ang isang produkto dito sa Isang isang probinsya, lugar. oo. For example, kamatis. Oo. Pinatatapon lang sa Nueva Ecija yan eh. Nueva Ecija, Nueva Sobra, Vizcaya, oversupply. yung lugar na yan, oo. Pero pagdating naman dun sa Metro Manila o sa iba pang mga lugar, walang kamatis, napakamahal. Kulang. Ay, anong ibig sabihin? Sino pong sisisihin natin dito? Yung mga magsasaka ba? O dapat merong nagsasabi sa kanila, huwag kayong magtanim ng masyadong kamatis. May ha? O sistema kayo. dapat, ano? May sistema. Oo. Sino ang gagawa noon? Oo. Yung bang mga taong magrarally? Ba, hindi. Hindi ba? Gobyerno. Gobyerno. Katulad yan. Ang daming tubig dito, nababaha tayo. Oo. Doon naman sa kabila. Naku po, wala po tayong tubig. Critical level, ang dam. O sinong aayos ng paraan na yan? Oho. Eh, dapat ang gobyerno, mga ahensya ng pamahalaan natin, di ba? Eh, anong ginagawa? Jen, di ba matagal ang problema ito? Kaya, Kaya nga nag-special session, di ba? ayaw nga. O para magkaroon tayo ng waling-waling. Yan ang solusyon sa lahat ng problema natin. Hindi ko maubos maisip yung waling-waling na yan. Ay, nako. Hindi, kaya ako, bigla ko na naman tuloy naalala, na pumasok lang sa isip ko, yung panukala ni, sino yung governor, yung congressman ng Bulacan, yung interview natin lagi. Plato. Si Kong Ador Plato, na buuin na po natin yung Department of Water Resources Management. Aha. Isa hong departamento ito na magmamanage na po sa lahat ng may kinalaman sa patubig ng ating bansa. Eh baka ho masolusyonan na itong problema nating ito, Nelson, di ba? Oh. Kasi ho, kung meron na tayo isang ahensya, isang departamento na may kinalaman po sa tubig, lahat yan, iisahin na po nila yung plano para nang sa ganon, siguro itong tubig ulan na ito, yung baha na ito, ay makagawa tayo ng paraan para ito ho'y maipon at huwag masayang na pupunta lang sa dagat. Totoo. Di ba? Ay, matakin mo ngayon, di ba dati may pag-aaral, yun daw Laguna Lake, ayaw nilang gamitin sa patubig kasi silted, maburak. Pero ngayon, ang Manila Water at mga ahensya ng pamahalaan, dyan ako, kumukuha na pala tayo ng tubig ngayon. Dyan sa Manila Bay, sa Laguna de Bay. Ng tubig dyan, sa may gawin ng Muntinlupa area, meron na silang lugar na ang supply ng tubig sa parte na yan ng Metro Manila ay galing na po sa lawa ng Laguna, Nelson. Di ba? O yun po, kasi kailangan talaga eh. Wala ka mapagkukunan kasi ang kailangan mo dyan, fresh water. Hindi ka naman makakakuha sa Manila Bay kasi ang tubig dyan maalat. Kung maalat ang kailangan mo, ang pagmumulan ng tubig, ang proseso dyan desalination naman. Kapag ka desalination, napakamahal ang teknolohiya, may kinalaman po sa desalination na yung tubig alat, gagawin mong tabang para isupply sa gripo ng ating mga kababayan. Tama. Mabigat po. But well, yun lang Marikina watershed, Nelson, dito sa atin.
aywan ko po kung nagkakaroon ng rehabilitation dyan. Kasi yung mga freshwater, ngayon, issue pa rin yung Kaliwa Dam. Hanggang ngayon po, ang laki ng usapin sa bagay na yan. Ha? Hindi ho nila malaman kung talaga bang mabubuksan yung Kaliwa Dam o hindi. Kasi marami po mga tumututol sa nabanggit na lugar para ito'y gamiting supply o source ng tubig dito po sa Metro Manila. Ang isa pa, yung hinulugang taktak sa Antipolo, Nason. Ngayon, yung hinulugong taktak, hindi na rin mapakinabangan. Ano na ngayon yun? Kasi sa gawing itaas pala niyan, Ano na hinuhulog? Hindi na taktak. hinulugang takla. Hindi na. Pasensya na po kayo. Ay, nako diba? po. Kasi sa taas pala niyan, parang 7 barangay na puro subdivision at doon nagtatapon ng kanilang mga basura doon po sa ilog na umaagos sa hinulugang taktak, Nelson. Paano mo na magagamitin yan? Naalala ko nung elementary tayo sa gawin ng Laguna, kinakanta natin yung hinulugang taktak, tayo na sa Antipolo. Di ba? Hindi ka makatatapos ng pag-aaral mo pag hindi mo nakakanta yung tayo na sa Antipolo. Paano ba kinakanta yan? Tayo na sa Antipolo at tayo ay... Di ba? Sige, kakanta ng hinulugang tak-tak-tak-tak. Di ba? Wala. Ngayon po parang hindi na maganda. Talaga naman, Yun. Sayang, sayang po yung mga resources na yan na ngayon po nare-realize natin pinabayaan pala natin. Ayaw. Di ba? Kung noon pa yan natin naasikaso, siguro hindi natin po problemahin yung problemang nararanasan natin sa Metro Manila. Simpleng supply ng tubig ay kinukulang tayo. Nako. Ano nga bang gagawin natin dyan? Di wala po. Ngayon tayo naghahabol ng mga proyekto na dapat gawin para masolusyonan. Taon-taon ang supply ng tubig, inuming tubig supply ng malinis na inuming tubig dito po sa Metro Manila. Ayaw. Yan. Sa pamamagitan po ng Lamesa Dam. Yan. Ano pa ba yung mga dam natin sa paligid, di ba? Yung malalapit po sa atin dito. Yun lang dam natin pala, Nelson. Iba yung dam na pinatatakbo ng NWRB, iba yung dam na pinatatakbo ng NIA. Iba-iba rin pala nakakasiwa ng mga dam natin na yan. Depende kung saan mo gagamitin yung tubig. Yun na nga, yung Ipo Dam pala natin, parang irrigation ata yan. Pero nagkakagulo-gulo tayo kung saan natin gagamitin yung mga supply ng tubig. Agawan pa, no? Ngayon, pero ang priority dyan talaga, supply ng tubig sa Metro Manila para inumin. Yan. Pero Yan ang priority. Pero ngayon ba, Nelson, meron ka pang nakikitang galing sa gripo na iniinom ng ating mga kababayan sa Metro Manila? Sige nga. Ewan ko ba kung may gumagawa ba niyan? Siyempre, wala. Walang diba? lakas ng loob. Wala. Nang hindi ka maglalagay ng aparato na pagdadaanan para ma-filter. Yun. Pero ang sabi nga nila dyan, ang lumalabas na tubig dapat sa gripo ay safe for drinking. Potable dapat yan. Yan ang laging challenge ng Manila Water sa yung Manila Water, di ba? Safe for drinking, yan. Kaya namimigay nga sila ng nakabattled na MWSS at saka yung Maynilad. Pero pag tingnan mo, iniinom ba nila? Hindi rin yata nila iniinom Kasi ang gusto nilang iparating sa atin, yung diretso sa gripo mo, pwede na. Pwede mong inumin. Ang sabi naman nila dyan, kasi mula po dun sa filtration, hanggang papunta ng bahay, dumada sa mga tubo, hindi naman namomonitor na yun. So, posible, dun sa mga pinagdaanan, nagkaroon na ng leakage o kung ano man. Kaya dito sa Metro Manila, iwan ko lang, kahit sa mga lugar na mahihirap, yung mga squatters area, wala hong direktang umiinom na galing sa gripo, inumin. Tsaka tinan mo, Jen, manood ka ng mga TV series ng Amerika. Di ba, pagka nauhaw sila, punta lang sila ng gripo na. Iniinom gusto direkta. Dito wala akong makitang pelikulang uminom sa gripo dyan. Delikado kasi yan. Di ba? Yan ang malaking challenge ngayon natin sa Maynilad sa Manila Water. Yun bang tubig na galing sa gripo natin, pwede mo direktang inumin? Walang naglalakas loob. Walang may gustong sumakitan dyan yun lang pansin mo yung gripo, di ba? Minsan nilalagyan ng yung panghugas ng plato, pinggan, di ba? Nilalagyan mo na minsan ano man tela yan. 2 araw lang makikita mo yung kulay brown Kulay kalawang. Kulay kalawang di ba? Yan ang sinasabi natin. Paano natin susolusyonan ito? Simpleng tubig lang
Oo. Hindi nyo maibigay. Hindi nyo maibigay. Kailangan mong bumili ng galong-galong tubig para yun ang maging inumin ng ating mga kababayan. Kasi kung naiinom, tingnan nyo to ha, kung naiinom po ang tubig sa gripo, gaya ng dapat yun ang talagang quality ng yun ang tubig, potable water wala na sanang negosyo ng delivery ng tubig, di ba? Isang billion industry. Wala na. Wala. Magsasara lahat yan. Oo. Kasi wala nang bibili. Wala. Bakit ang daming mga water refilling station? Kasi nga, walang naglalakas loob ng uminom sa gripo. Kasi pag hindi, CR ng CR. CR. Baka doon ka. Pero nung araw, Jen, di ba? Noong unang panahon. Ako. Ano pa? Puso. Sa puso pa nga sa tayo Poso. uminom, di ba? Ako sa probinsya sa Iloilo, sa balon mismo. Sa balon ba? Yung spring water. Oo, di ba? Kahit na may kalabaw sa una di ba? Ay, oo. Dito, iinom ka pa rin sa ilog di ba? Pati tiningin mo lang kaunti yan. Di ba nung mga nasa probinsya Tsaka matamis, di ba? hindi ka matatakot. Iba nga, lalagay lang sa banga. Di ba? Sa mga probinsya, kaya nauso yung banga Yung ginagawa, sinasalok sa balon, di ba? Ako inabot ko pa yan pero ngayon, ewan ko lang. Kahit sa probinsya, kahit pa sabihin mo spring water yan. Ngayon, Yun po. Hanggang kailan, May babalik pa kaya natin yan? Mukhang malabo May na. kanta dyan, Jen, ha? Sino? Asin to, asin. O Asin. Sabi niya, kung May babalik pa. May tubig pa kayang mainom, Talaga diba? naman, Sumikat ang kanta na yan, 1970. Alin dyan? Yung kanta ng asin. kapaligiran. Yung kapaligiran. Yung wala ka bang napapansin? Hanggang ngayon pa, wala na. Hindi na pinansin yan. Hindi na pinansin. Pero ibig sabihin, kung yun ay nakanta ng asin noong mga panahon na yun, problema na. 70s. Di sabihin, problema na pala noon yan. Nagsisimula na. Di ba? Oo. O may puno ka pa kayang aakitin. Oo nga. Di ba? Ibig sabihin, kung yan yung Nakita na nila noon. nabuo na ng kanta di ba? Kung ginawa na ng paraan noon, Oo sana nga, hindi natin problema yan. Hanggang Diba? ngayon po, sariwa pa sa atin yung kanta. Oo. Pero yung mensahe ng kanta, Eto na. hindi na natin. Nangyari na, di ba? Nangyari ang mensahe ng kanta. Parang ano din po, Napabayaan natin ang kapaligiran. parang nakawan din ho yan sa gobyerno. Ngayon ganon? po na ito ay napapansin natin, kasi nung araw, di ba, wala ka bang napapansin Hindi pinansin Hindi, pinansin, Eto po, pansin na po natin, mga babayan. kasi noon kapag ka-milyon, isang malaking issue na Oo. Pag kami nangako, ngayon wala. Ngayon, Bilyon na, trilyon. trilyon. Ng Kaya pansing-pansin na po ito ng mga kababayan natin. Kung hindi pa tayo gagawa ng paraan para ito ay matigil, kawawa na po talaga yung... Walang future ang wala na. Wala na. Ang pati kapital ng Pilipinas baka mawala na. Oo. Di ba? Yung kapital na pera, di ba? Opo, Bukod sa kapital, baka pati capital of the Philippines. What is the capital of the Philippines? Wala na po, nanakaw na po lahat. Pati kapital ng Pilipinas. Natangay po Hindi naku daw po. natin malaman kung ano yung kapital ng Pilipinas. Talaga naman, Kung hindi tayo gagawa ng paraan. Yan. Di ba? Kaya dapat po ay bukas ang isip natin ng mga pananaw sa issue ng lipunan sa kasalukuyan. Dapat hinto na natin yan. Dati, nag-alburuto tayo sa panahon ni Napoles, Oo, Ang buong bansa talaga nag-alsa Pork barrel lang yun. Pork barrel. At ang Ngayon, yun billion lang yun, ha? Oo. Noon, pork barrel, part of the budget. Ngayon, buong budget, mga babae. Buong budget, national budget, yun po ang Hindi pa ba? kinuha. Dapat mahinto na ito. Maalis na yung ganyang sistema. Anong gagawin Matigil natin? pa yung sistema na yan. Anong gagawin natin para matigil yan? Ano? Maglalakbay tayo sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat. Maglalakbay tayo sa mga sasakyan sa pamamagitan po ng sakyang pandagat. May paalaala po ang PPA tungkol dyan. Yan. Panoorin po natin. Ito na po. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services.
and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo, Pure Gold. Yan po, naku, napakababa ng presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At meron din pong Pure Gold mobile app dun sa ayaw pong lumabas. Aba, pwede hong mag-order. Magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na po yan, no? Pure Gold Mobile. At sa patuloy na laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Lion, Tiger, Mosquito Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon. Buong gabi, tangkilikin sariling atin at siguradong may FDA permit. Nasa tamang timpla at hindi nakakalason. Safe, matibay at sulit sa budget. Tigre sa tapang, Lion sa lakas, Lion Tiger, Mosquito Killer Coil, Labok, Tepok. Aba, Yun, no? pwede rin ba yan sa mga, mastermind ng plot control? Tepok, para matepok. Sindihan natin yan. Hindi, sanay ata silang singutin yan. Ako sa baka. sanay silang singutin ng katol. Baka magustuhan pa no? Wow, bago to, pare ko. Panglaban sa buhaya itong tiger, at saka lion Talaga tiger. naman, Pwede bang yung dapat buhaya, tepok. Ayun. Diba? Paggawa Hindi lang tayo, lamok. paggawa tayo sa Ito naman po, tanggap tayo ng report na antala po ang pagtatrabaho, pati na ang mga mag-aaral sa Surigao City dahil po sa isang malaking puno natumba po sa kalsada. Alamin natin ang detalye sa report ni James Juanite. James, paano ba nangyari? Bakit biglang natumba? Yes, Jen and Nelson, good afternoon. Maradyaw na hapon sa inyo tanan. Natumba ang tree, malaking kahoy sa Sitio Hubatan, Barangay Lapis, Surigao City dahil sa lakas ng hangin, dulot ng bagyong Inday. Naantala ang mga mag-aaral at nagtatrabaho papuntang Surigao City proper dahil pinagpuputol pa ang bahagi ng kahoy para madaanan. Wala na ring power supply sa lugar dahil nadagana ng kahoy ang mga kawad ng kuryente. Kasalukuyang inaayos ng mga linemen ng Surigao del Norte Electric Cooperative ang mga natira. Pinag-iingat ang mga aksidente at bumabiyahe para makaiwas sa aksidente habang may inaayos sa lugar. James Suwanite para sa Saganang Mamamayan. Pero sa oras nito, Ate James, 5:07, naayos na kaya? Natanggal na at nadadaanan na kayong kalsada? Nadaanan na siya, Jen, yung yung power supply lang ang hindi pa naibalik. Kasi nasira, naputol siguro yung mga kable, no?
Yes, Jen, naputol at yung iba, yung poste kasi sumabay din doon sa kawad ng kuryente. Okay, Ate James, sige. Pero sa ngayon ba, umulan pa dyan sa lugar ninyo? Hindi na? Well, hindi na umuulan, yung hangin na lang ang malakas. Aha. Tapos yung yung idagdag ko lang yung biyahe ng mga pangdagat na ibalik na rin. Aha. Yung mga maliit Nawala. kaligtasan. Pero yung yung Siargao, safe naman bumiyahe? Kasi pupunta kami ni Nelson sa surfing kami. Yung mga malalaking sasakyan lang din. Hindi, ano yun sabihin? Yung Siargao, pupunta kami ni Siargao, safe naman? Ate James? Safe naman din. Kayang-kaya. Kayang-kaya, pati aeroplano. Okay. Salamat, Ate James. Hintayin mo kami dyan. At nang sa ganun makapag-relax kami ni Nelson. Ready na ba yung swimming trunks mo, Nelson? Oo, pinatahi ko na kahapon. Yun. Ano yan, pasadya. Pasadya na trunks. Ano? Ako naman yung wakeboard. Nagpagawa din ako ng wakeboard. Bagong-bago din. Bago din. Oh. Yan, tama-tama. Ay, nako. Daan muna tayo dito sa Malapatan, Sarangani. Gumuhuda po, nagkaroon ng landslide. Wow. Ang resulta, nako, ito sinasabi ko, 10 ang patay, 3 iba pa nawawala. Pero isa daw po, naitakbo pa sa ospital. Si Eli Dumabok. Eli, kamusta kayo dyan? Yes, gracias. Baulan pa rin yung pinakang bahagi ng Mindanao, itong Western at Central Mindanao ay nakaranas pa rin ng malalakas na mga pagulan kasabay ng hanging habagat. Kaya kanina, dahil sa mga malalaking bitak ng lupa, dahil nga sa June 8 na 7.6 lindol, dahilan umano kung bakit mabilis ang pagguho ng mga lupa sa ilang bahagi naman sa Sarangani Province. Isa sa mga napintala dito ay ang sitio Pundao sa may barangay poblasyon sa bayan ng Malapatan kung saan baon sa isang malaking landslide ang 2 bahay na nagresulta sa pagkamatay sa 10 miyembro ng 2 pamilya sa lugar. Agad na nagtulungan ang mga residente para mailigtasan ang mga pamilyang nasa dalawang natabunang bahay, pero patay na sila nang ito ay mahukay. Ang mga namatay sa trahedya ay sina Alejandro Malagdan, 5 o 4 din sa kanyang mga miyembro kasama yung kanyang asawa at 3 mga anak ang napatay. Ang pamilya naman Yaton, kasama yung kanyang yung haligi ng tahanan, ito yung tatay. Patay din at ang asawa, maging ang 3 mga anak na ito na puro lalaki. Si Ricky Aton, yung naitakbo pa ito sa pagamutan, pero dahil sa medyo mabagal at matarik yung lugar, ay patay na ito nang makarating sa ospital sa may Alabel sa Sarangani Province. Pinaniwalaan ng mga opisyal na ang malawakang bitik na mga lupa sa area na dahil nga sa nagdaang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa riyon ng Hunyo 8 ang dahilan ng kabilisang pagguho ng lupa. Bunsod na rin sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Mabilis namang nailikas ang 115 pamilya mula sa 2 kalapit na barangay matapos ang matinding buhos ng ulan. Ang mga pamilyang ito ay kasalukuyan na ring tumatanggap ng mga tulong na ngayon ay nasa itinalagang evacuation center. Samantala, sa bahagi naman ng Ladao del Sur, 5 rin ang patay, 6 ang nawawala at 2 ang nadala sa ospital. Ito ay matapos makaranas rin ng landslide ang barangay Ngir o Nginger, bayan ng Calanugas sa Lanao del Sur kaninang madaling araw dahil nga naman sa landslide at matindi ng mga buhos ng ulan dala nitong super typhoon Inday na sumira sa matataas na bahagi ng barangay. Naganap ang insidente banda namang alas 2:30 ng madaling araw kanina habang ang karamihan sa mga residente ay natutulog. Isang malaking bahay na nasa gilid ng bundok ang natabunan sa pagguho ng lupa. Ang trahedya naman ay kumitil nga sa buhay ng 5 katao na hindi pa rin pinangalanan habang ang 6 mga kasama nito ay nawawala pa hanggang sa mga oras na ito. Ang apektadong lugar ay nasa 10 kilometro ang layo
mula sa himpilan ng Calanugas Municipal Police Station. Kaya medyo may kalayuan nga ang pagresponde ng mga otoridad dahil nilalakad lamang nila ang naturang lugar. Kasalukuyan nasa site pa rin ang recovery team na gumagamit ng mga equipment ng MDR Remo para sa paghanap sa 6 pang nawawalang miyembro ng pamilya. Sa mga oras na ito ay ito namang bahagi ng highway ng Barangay Tapian sa bayan naman ng Odin Sinsuat, probinsya ng Maguindanao del Norte ay hindi na rin matadaanan dahil sa pagragasa naman ng tubig mula sa bulubunduking bahagi ng lugar na bumara ito sa mga kalsada dahil sa itong mga putol-putol na mga kahoy at lupa at bato na kasama sa tubig ang bumagsak naman sa highway. Kaya hindi mo na pinadadaanan ang lugar ng itong highway ng Dato Odin Sinsuat, probinsya ng Maguindanao Norte dahil sa napakadelikado pa rin na matamaan sa mga bato na dala ng tubig mula sa matataas bahagi ng lugar. Sa ngayon ay patuloy na nakakaranas ng mga pagulan at buong bahagi ng Central Mindanao at Western Mindanao. Kaya pinapayuhan ng mga otoridad, maging ng mga LGU sa probinsya at mga bayan, ang mga kababayan natin o mga residente na mag-ingat at lumikas na ng maaga, habang maaga pa para hindi mapasama sa anumang mga trahedyang maranasan sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Yan muna ang update mula sa bahagi ng Mindanao. Elid Dumabok para sa Saganang Mamamayan. Salamat na marami, Eli Dumabok. At ingat kayo dyan. Yan po ang mga report sa iba't ibang lugar ng Mindanao. Nelson, 10. Tapos isa naman ay Lanao, 6. Ay, naku. Yung mga mapapanganib na lugar, pinakamabuti ho. Huwag na tayo magbaka sakali, lalo ngayon, gabi na, no? Lumikas na po kayo. Yun hong ari-arian, kikitain nyo pa yan. Pero yung buhay, pag nawala, wala na po yan. Ano, ha? Ay, naku. Bati muna tayo, Nelson. Mga taga-riyan daw po sa San Carlos at Kilo-Kilo Extension sa Batangas North ay nanonood sa atin. Ang pagbati mula po kay Kuya Dale Amor Ramirez. At saka mga taga-riyan naman daw po sa Muntinlupa, ang pamilya Claveria, kay Nanay Mirna, Grandma Anita, kay Kuya Marvin at Ate Mary Ann, Jerome at Apple, kay Ka Eya at Joel Sahul, at kay Ka Michael at Rachel Claveria. Mabuhay po kayo. Ka Michael, magandang hapon po at kamusta po kayo sa inyo pong buong pamilya? Yan. Bati muna tayo ng mga may birthday ngayon, Jen. Sige, oo. Pangunahin na itong si Ate Ruby, JYC Vlog ng Canada. Aba, oo. Nag-live ngayon sa YouTube binabati namin kayo, Ate Ruby. At balita ko, magpapayanig daw si Ate Ruby. nunahan na natin. Ayun na nga, oo. Dahil sa medyo naka-alwan-alwan tayo ng content. Inabunuhan na namin. Kumain na kami. Yan, Ate Ruby, oo. huwag ka na mag-abala, ha? Pero kung gusto mo mag-abala, sa susunod na. Baka sumobro naman. Ano? Wala nang problema doon. Ha? Ang Kuya Yaya, Manawi sa binabati natin. Ayun, Kuya Yaya. Naku, Thank you din po sa inyo. Salamat po ng marami. Namantikaan na naman ang uso natin. Ganun talaga. Happy birthday din kay Leila Soblechero ng Binangonan Rizal. Pagbati mula kay Ka-Erds Evangelista. Ayun, talaga naman. Ayan. Ang Ka-Ed Pilayo, Ka-Ed. Hoy, Ka-Ed. Makamusta po kayo? At sa lahat ng mga taga-riyan po sa Templo Central na nakatutok sa atin. At ganoon din po ang Kuya Oliver, Ka-Oliver de la Cruz. Ano, ha? Ang Kuya Mark Arthur Leasing. Sabi niya, Jen, Yan. pagbati naman ang mag-asawa Danilo at Florida Caladiao na araw-araw po nanonood ng programang Saganang Mamamayan. Ang 100%, mga taga Camellia Springville, distrito po sila ng Cavite. Dati ako nakakadalo dyan sa Camellia Springville. Salamat po ng marami at binabati po kayo ng Kuya Mark Arthur Leasing. Ayan. Ang Ka-Resty Bugarin naman ay binabati ng happy birthday ang kanyang anak na si Cathy J. Bugarin. Aba. Na nandyan daw po sa Bagong Pook, distrito ng Batangas North. Aba, nasa Batangas ngayon. Yung Bakit anak niya. Yung anak niya.
Ay, yung anak niya. Ka TJ Bugarin. Ayun, Ayan, na ano. nagbe-birthday ngayon. Aha. Si Emar de la Vega naman. Kuya Emar, nahalata ko ano yung pagbati mo, ha? Oo, nga, makikibati daw po ng happy birthday ngayon ang destinado ng Tumalim Extension, Batangas. Ang Jurnil, D-Y-U-R-N-Y-L, Jurnil Ramos. Ayun. Ang pagbati po mula kay Kuya Emar de la Vega. Salamat ng marami, Kuya Emar. Ano, ha? At siyempre, ang mga taga-riyan naman sa Registry Department, binabati na natin. Ang ka Joey Florentino, masaya po kami. Pero, sabi niya, pumipitik ang damdamin. Bumabaon sa puso ng marami. Oy! Pero sana all, ayun, Yun. bumabati po kami mula dito sa registry section. Ayan. 87th birthday din ng nanay ni Emar de la Vega. Ganon. Si Nanay Menang. Oho. 87th wow! Happy birthday po sa inyo. Grabe, 87. At binabati rin natin ang si Doc Gerardo Lugto, Yun. taga-Arayat, Pampanga. Ayan. Ang mga taga-Karkar, sabi ni Kuya Benji Mutya, binabati natin daw po ang Ka-Abner Flores. Ka-Abner, salamat po ha sa patuloy pong pagsuporta sa ating palatuntunan. Ano ha? Si Kuya Jerry Labasan naman, Kuya Jerry Labasan, opo, yan pa rin ang batang-bata noon na si Eli Dumabok. Ngayon daw po ay medyo tumanda na. Pero active pa rin, Kuya Jerry Labasan. Ha? Yun. Ayan. At binabati natin ang Pops Barbershop na ngayon ay nanonood habang naggugupit. Pops Talaga naman. Barbershop? Baka maubos ang buhok ni Hazel Aledo Cruz, ha? Ganon. Nagpapagupit daw eh. Saan ba may pubs? Pubs ba? Pubs? Pops, P-A-P-S. Ganon. Hindi ko alam kung saan ito eh. Oo. Oo. Hanapin nyo na lang po. Ano? Oo, baka libre ng gupit siya. Ang Karene Garcia, Karene, nakasalamat po ng marami ha sa patuloy pong pagsuporta sa ating palatuntunan. Ayan. Ano ha? Aba, may nanonood sa atin sa St. Petersburg, Russia, Jen. Oh, St. Petersburg. Oo. Nakatatlong araw ako dyan. Araw-araw na nanonood. Hindi, Vladivostok pala pinuntahan ko. Oo, Lali Casillan. Oho. Ayan, sa mga nasa St. Petersburg, Wow, Russia. Makapunta rin kami dyan sana, ha? Nakabili ako ng bahay doon sa Vladivostok. Oo. Nung kinukuha yung address, hindi ko may sulat eh. Sabi ko, ayoko pinabigay. Pinabigay ko na. Pinabigay mo na Hirap lang? pa ako ng address. Sabi ko, libat na lang ako ng Japan. Kinukuha yung address ko. Ano address sa ano? Sabi ko, Vladivostok. Ano ito? Pakisulat nga po. Ayoko na, sa inyo na. Iniwanan ko na. Ayoko ka ako. Malayo pala yan. Ayun. Si Ayan. Francis Lagatic and crew pala ang namamahala dyan sa Pops Barbershop. Ayan. Ayan. Ang Kaabet Malate, salamat po ng marami at magandang hapon po sa inyo. No, ha? Ang Jomar Dueñas naman sa Cebu, pakibati daw po ang mga taga Cebu City. Tagahanga po ninyo ang buong district staff. Ang buong district staff po ng Cebu City. Salamat po sa pagsuporta. At Jomar, magandang hapon din po sa inyo pong buong pamilya. Ayan. Ayaw din magpahuli ng Kuya Ryan Pareño. Pabati daw po ang Edelberto Cabebot Labatige at ang mga taga Santiago Norte, distrito ng La Union. Pati po ang Ricky Valerio at Pereña family sa Mendez. Oho. Ayan. Magpatian na lang tayo hanggang mamaya. Oo, talaga naman. Binabati rin natin ang mga taga Orchard, Singapore. Lalo na ang kapatid na Loida Divina at Geraldine Humilde. Yun. Oo. Ayan. Teka lang, update muna tayo. Ito, habol natin. Happy viewing na po sa mga avid viewers natin. Kina Kalorna, Rihanna, at Brother Rio Constantino ng Zambales South. Kamusta po kayo, ka Rio? Sa Zambales North naman ay ang Mac Escobedo. Yan, Mac Escobedo. Opo, kamusta po kayo? Birthday din po ng Kahusipino de Jesus mula po sa Grand Valley, Antipolo, Rizal. Happy third birthday din kay Stephanie Cambio dyan sa Kabangkalan, Negros Occidental. Yan. Yun. Update muna tayo kay Senador Dante Marcoleta. Ano ha? Ito po. Teka muna, batiin muna natin ito dahil baka magtampo. Sino yan? Ka Norbing. Abay, Ka Norbert, kamusta kayo? Nakatutok kami dito
Oho. SGM, Dorm 6 at 7. Ayan. Walang pasok ngayon. Ayun. Ayun. Kaya naman pala nakakapanood. Kaderbert, kamusta na kayo? Hindi siya nakakadalaw ng ano ngayon, Aha. Doña Faustina, ha? Oo. Aha. Anyway, okay na tayo dyan. Sige. Ito po, update muna tayo sa si Senador Rodante Marcoleta po. Tinext natin yung ating mga kaibigan na doon sa kanya. Sabi, okay naman daw po ang kalagayan ng Sandante. Masaya. At wala naman daw, kasi di ba sabi may sakit, ganito, may ganyan. Pero Kaya naman. nagbibiro pa rin, lagi patawa pa rin daw ng patawa. Alam mo naman si Sen, ano ha? Ayun ho, naghahanap daw ng kalaban ng chess eh. Ayun, yan. May makakalaban daw sana ng chess. Medyo, masakit ang ulo ko ngayon. At saka hindi ko kami pinayagan, pumunta yata dyan eh. Wala siyang makakalaban natin ng chess. Wala. Oh, tumataas daw, di ba sa computer, tumataas pala yung level mo pag yung tinatalo mo, no? Pagka ratings ang... Ratings ba tawag doon? Ratings yan eh. Ayun, doon daw siya ngayon nahahasa Oo. sa lalaro ng chess at saka sa pagbabasa daw ng mga libro. Yun. Mga kinalaman dito sa impeachment. Yes. Kaya sabi niya, pagka nakalabas ako dito, handa kayo sa akin. Ano naman, baka mamaya hindi lalo palabasin. Kasi nare-review daw niya yung mga kaukulan, mga rules nila sa Senado. Opisyal na pong pinagsama ng Sandigan Bayan ang mga kaso ng plunder at paglabag daw po sa Presidential Decree number 46 na sinampa po laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa negosyanteng si Joseph Espiritu. Kinumpirma po ni Associate Justice Carl Miranda na tinanggap ng hukuman ang resolusyon ng ika-6 na dibisyon na inilabas noon pong July 8. Nakasaad po naman sa nasabing resolusyon na ang kaso ng paglabag sa pagbabawal sa pagtanggap ng regalo ay kaugnay daw po at kaakibat ng kaso ng plunder. Yan. Nag-ugat daw po ang kaso laban kina Marcoleta, Espiritu, dating Congressman Mike Defensor, negosyanteng si Aristotle Biray dahil sa umano'y 75 million pesos na donasyon ng kampanya na natanggap po ni Senador Marcoleta bago magsimula ang kampanya para sa nakaraang pambansang halalan. Ayan. Puro background na po ito. Aha. Sa kabila nito, nagsagawa daw po ng hiwalay naman na investigasyon ng Office of the Ombudsman at pag-alabang meron daw pong paglabag. Bagamat, teka lang, ano ba ang magiging epekto nung naging desisyon kahapon, Nelson, ng COMELEC? Na tuluyan ng ibinabasura yung sinampang reklamo sa kanya dyan sa COMELEC. Magiging part ng depensa nila yun. Ganon? Oo, sasabihin nila na ganito po meron ng naunang desisyon ng COMELEC yan. Na nasa Sandigan Bayan kung bibigyan niya ng bigat weight. yun. Oo. Kasi hindi na raw criminal yun. Sabi, hindi na kasong criminal, yung pagtanggap ng campaign contribution. Kung lalo pa nga, hindi naman election period. Di ba? Ang problema, ipinipilit nga nila na plunder at magkaibang kaso yon. Ayun. Ayun Iba na lang. yung usapin sa Ombudsman Sandigan Bayan at saka yung usapin, although parehas yung basehan, iba yung tiningnan ng COMELEC, ganun ba ibig sabihin? Hindi na natin pwedeng komentuhan ng merito dyan Kasi Ayun nga na nga, nandun yun na sa Sandigan Bayan. Kundi pag-usapan na natin kung ano nangyayari. Yung facts of the case na Yes, lamang. facts na lang. So magantabay tayo. Ako sa tingin ko naman, yung defense team ni Senador Marcoleta ay alam din po nila ang gagawin ukol sa bagay na yan. Yes. So wala pang desisyon na ng Sandigan Bayan kung mananatili ba si Senador Marcoleta sa hospital o talagang ililipat siya dito sa Quezon City Jail. Kasi yun ata ang di ba? Parang pinagpaliwanag yung PNP kanina ng Sandigan Bayan kung ano ba ang findings sa kalagayang pangkalusugan ni Senador Marcoleta. Meron daw mild pneumonia. Yes. Tapos meron sa tuhod. Tapos ano pa ba? Yung kanyang blood pressure ay Mataas. up and down pa rin. Tapos yung kanyang sa heart, yun ata ang mga binabanggit. So, didesisyonan ba na Sandigan Bayan na, sige, habang dinidinig ang usaping ito, naka-hospital arrest ka na lang muna. Ang sinabi ang rekomendasyon ng PNP, yung mga kasama niya dyan kailan ba yung July 10? Ngayon. July 10 ngayon. Kasi ngayon nagkaroon, nagpagdinig kayo na sa
sa Sandigan Bayan. Ukol nga O, doon parang sa... sinabi nila na pwede na humarap ang si Senador Marcoleta sa pagdinig eh. Sa pagdinig. Pero yung habang... Kasi di ba habang dinidinig ito... July 15. July 15. Sa July 15. Oho. Pwede nang humarap. Oho. Pero yun ay yung kanyang motion to quash. Yung motion to quash na kung didesisyonan naman ito ng COMELEC, kung ibabasura o kaya ay pwede Sandigan Bayan na. Sandigan Bayan pala. Ayun. Oho. So, 15 yun. Pero yung kanina, nadidinig naman ng Sandigan Bayan, ay kung sabay ililipat o mananatili na lang sa ospital. Tinignan lang kung ano estado niya. Ayun. Kung anong... Ay sabi ata, parang, alam niyo naman pala may mild pneumonia. Bakit daw kung sino-sino ang mga dumalaw? ngayon lang nila naalaman. Yun na nga, sabi naman tapos nang dumalaw eh. Sabi nangyari na ho yan. Kaya, ang balita ko, dadalaw din daw yung grupo ng Saganang Mamamayan. Hindi na pinayagan. Hindi na. Kasi nga, may mild pneumonia. Kasi dapat doon kami magpuprograma sa Quezon, sa PNP General Hospital, katabi si Senador Marcoleta eh. Hindi na rin tayo papalabas ito. Baka lockdown. hindi na kayo. Kaya dito na lang yun po. tayo. Kaya yun po ang balita. Pero hanggang ngayon po, again ang huling narinig ko yung inilabas na video kasama si Katunying, yung sinasabi ni Sen Marcoleta, huwag kayong mag-alala, sa kanyang kalagayan ay maayos naman po siya sa hospital. Nason. Ayan. So hintayin natin ang July 15. Yung Upo pagharap niya. sa usaping ito. Pero meron din namang isa pang motion, Nelson, na isang nakakulong din, Senador Jinggoy Estrada. Saan ba yon? Nakita mo ba yon? Na humihiling siya na makapag-participate sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Sabi na Sandigan Bayan, hindi pwede. Meron ka na ba dyan? Oo. Ayun, Hindi daw po pwede dumalo si Senador Jinggoy sa impeachment trial. Ganon, Oo. Sa resolution, ang sinabi, papayagan lang ang isang nakadetining public official na makadalo sa official function Okay. kung nakapagpiyansa sa kaso. Ang problema dito ay hindi siya pwedeng magpiyansa. Non-bailable. At sa Ayun. tagal raw ng proseso ng impeachment, ang mangyayari ay hindi na ito maituturing na emergency o compelling. Okay. Kaya parang nakalaya na rin si Jinggoy. So Hindi, kung baka ikaw naman tuwing kapag may hearing, tsaka lang siya lalabas, pero pag sa hearing, balik din sa kulungan. Di kayo kaya ganun? hindi pinayagan. So hindi pa rin pinayagan? Oo. Ah, Kaya yun po ang desisyon. ayun. Kaya lang ito ay, anong division ito? 5th division? Fifth Division. 5th division. Diyan naman sa Sandigan Bayan, iba-ibang desisyon ng Tama. division. Depende sa kanila eh. Depende sa, kasi yung tatlong judges eh. Kasi bawat division kasi tatlong judges ang umano eh. Halimbawa, sinabi mo dito, hindi na pala pwedeng mag-attend. Oo. Hindi mo masasabi na doon naman sa ibang division, sa isang kaparehong kaso, ay hindi na rin pumayag. Kasi sa kanya-kanya yan eh. Totoo. Kanya-kanya ng paliwanag yan. At minsan kahit sa division, yung tatlong judges, iba-iba rin ang magkakaiba rin paliwanag. ng Nagbobotohan din pala yun. Yung isa, tapos versus 2, ang mananaig pa rin pala yung desisyon ng dalawa. Tama. So, ang aabangan natin, kung halimbawa si Senador Marcoleta payagan makapagpiyansa, Yun. pwede na siyang mag-participate sa impeachment. Kung pagbabatayan natin, yung desisyon nitong 5th division. Kasi ang sabi nila dito, pwede kang umattend Makadalo. kung nakapagpiyansa ka. Natural. Pag Ayun. nakapagpiyansa ka, laya ka, di ba? Kasi senador pa rin naman siya. No? Pwede ka Hindi naman nawawala sa kanyang pagiging senador kahit siya'y nakakulong. Hindi ka naman suspendido. Tama. So yun, tingnan natin. Baka ma-realize ng Sandigan Bayan na sa kaso ni Senador Marcoleta ay makapagpiyansa siya habang wala pa po yung desisyon, pwede. O kaya naman, nakita siguro ng Sandigan Bayan na talagang walang basihan yung sinampang reklamo ng ombudsman, ay sasabihin nilang, ibasura na natin yan. Dismiss. So, tuluyan ng makakadalo. Kasi pag dinismiss yung kaso ni Senador Marcoleta, pati yung mga kasama niya, dismiss din? Ganun yung ibig sabihin? Yun ang
Yan ang pinagmulan, di ba? Ayun, Oo. oo. Magkakakabit yan eh. Oho. Hindi naman pa pwedeng dismiss yun sa akin, tapos Yun na nga, no? saan kakapit na plunder yung dalawa? di ba? Sana lang, maging manindigan talaga ang Sandigan Bayan. Hindi napakikialaman ng ombudsman. Dapat dun sa desisyon nila Di ba? ay base lang sa ebidensya. Ayun, oo. Base lang sa kung ano lang talaga yung nandoon. Kasi ipinasa ng ombudsman ang usapin sa Sandigan Bayan. Kasi ang sabi naman nila, Oho. kapag ka ito ay nagtuloy-tuloy, paano naman yung iba na tumanggap din ng campaign contribution, di ba? Oo nga. Kasi magkakaroon ng pagtatalo dito na, baka may pinipili lang kayo. maging president, ang Oo. usaping ito. Oo. Mas Lalo na yung ombudsman, di ba? Ayun na nga. Oo. Ang dami din mga opisyal ng bayan na talagang umamin na sila ay tumanggap ng mga donasyon. Ang problema dyan sa mga susunod pang eleksyon. Ayun. Oo. Ay, wala nang magbigay ng kontribusyon. Hindi, baka wala nang magdeklara. Ayaw nga. Kasi si Senador Marcoleta, nagdineklara niya Yun ang kanyang Yun nga dyan yung naging transparency. yung sinasabi nila na hindi daw dineklara yung halaga. Oho. Mali yun eh. Nandun sa SOSE yun eh. Oho. Wala lang yung pangalan ng mga nagbigay. Yes, Kasi nga hindi. donated Oho. ng... Nang pakiusap, huwag na raw sabihin ng kanilang mga pangalan. At pero ginawang deed of donation. Oh, Meron yes. pa rin, nakapangalan pa rin. Kaya lang Oo. sa deed of donation, hindi na dun sa campaign contribution. Kaya ang ginastos niya, umabot ng 152 ba? Lumagpas. Oo. Kasi merong 75 million nga na donasyon. Na kaya nga sabi, bakit teka lang, 52 million lang ang asset po, tapos ang gano'n, di ba? Oo. Kasi nga, dineklara niya, hindi lang niya pinangalanan. Oo, kasi nga donasyon. Oo. Parang ang nangyari noon, nung donate sa kanya, naging pera niya. Oho. So parang sarili niya nga niyang Ayun. ano yun. Tapos ginastos naman niya Sa campaign din. Sa campaign. Oo. Kaya contribution pa rin. Oho. Well, tignan natin kung ano ang magiging decision. Ang bang ano na lamang natin, asahan na makapa-realize sa Sandigan Bayan, babukang ano naman ito, no? Ako lang, ang binabanggit natin sa dito, Nelson, bayaan nating magdesisyon ang Sandigan Bayan sa sarili nilang usapin. Baka kasi mamaya may pressure sa ombudsman eh. Di ba palagay mo? Malalaman naman natin yan. Ganon? Oo. Oho. Wala namang nakalihim na hindi nabubunyag yan. Ganon? Oo. Bagay, hindi rin naman kayo habang buhay na nasa kapangyarihan. Yes, oo. Di ba? Oo. Mabubunyag at mabubunyag yan. Kasi kung halimbawa, ako ang ombudsman, nagsampa ako ng kaso, ay, huwag nyo basta-basta anuhin to. Ha? Kasi pagka binasura nyo to, hindi nangangahulugan na para bagang walang kakwenta-kwenta siya ng panaming kaso dyan sa inyo. Di ba? Napasubo lang. Oho. Well, nung palang, kailan ba ito? Nagpunta pala ang Chief of Staff bukod pala kay BP Inday Sara, Nelson, na nagpunta ng Senado noong isang araw, yun palang kanyang Chief of Staff ay nagpunta rin dyan sa Senado Oo. at nag-iwan pa pala ng note. Anong note? Maghanda kayo Ay, sa paparating na super typhoon Nagano Inday. siya, nagsalita, hindi note yan. Ay, di ba, no? Ini-interview siya eh. Tapos nung prepare for super typhoon Inday. Ito, yan. Ayun. Sinabi niya yan dyan. Parang sa Paglagyan mo tingin ng audio yan, sa bandang yan. Oo. get ready. Oo. May audio ba yan? Meron yan. Sige, parinig natin na direct. Kasi tinatanong niyan eh. Good morning, ma'am. Message, ma'am. Get ready for the super typhoon Inday. Baka nga super typhoon, kasi talaga naman may super typhoon, di ba? So hindi naman tinutukoy si BP Inday. Hindi, typhoon nga eh. Typhoon. Kasi po, ipinagkibit na balikat daw po ng mga leader ng Kamara de Representante ang sinabi ng dating Office of Vice President Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez, nang tanungin siya tungkol sa nakatakda niyang pagharap sa impeachment trial ni BP Sara Duterte. Binanggit po ni Lopez na dapat paghanda ng publiko ang Super Typhoon Inday. Inday ang isa sa mga tawag kay BP Sara, pero Inday rin, nagkataon. Ito pa naman kasing pag-asa. Bakit pa naman itong pag-asa itinaon pa habang mainit ang usapin kay BP Inday at ang pangalan ng bagyo, Inday rin, ano? Yan ang tadhana. Yun na nga, no? Kasi alphabetical yan dyan eh. At saka parang ilang taon na ata na ideklara na isabit ang pangalang Inday Hindi mo ng bagyo. hindi mo papipili kung kailan darating yan eh. Ayun na nga, no? What a coincidence, sabi nga Yes, nila, no? Nagkataon ito. Pero Inday rin po ang pangalan ng aktual na bagyo eh. Yun nga. Na napaulot po na nanalasa sa ating bansa. Pero
sarkastiko daw po ang naging tugon ni Deputy Speaker Pulong Ortega. Anya, dapat maghanda din sila na maaring patungkol sa kampo ni BP Sara para sa bagyo. Karaniwan anyang ang naturang kampo karaniwan anyang ang naturang kampo ang nawawala kapag kami bagyo. Ayon, bumanat din pala si Kong Pulong, ano ha? Umiwas naman si impeachment prosecutor San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na bigyan daw po ng kahulugan ang sinabi ni Yusek Zulaika Lopez. Totoo naman anyang may bagyo na ang pangalan po Inday na dapat paghandaan. At nakatakda po ipagpatuloy ng prosekusyon ang pagpapakita ng mga ebidensya. Nakatakda pong humarap si Yusek Lopez sa impeachment court sa Martes, July 14. Ayon. Kasi nga naman, para double meaning yung banat ni Yusek Zulaika, Nelson, no? Oh, Beredi. Super Typhoon Inday. Ayan. Di dapat siguro imbestigahan ng Pag-asa dyan, Nelson? Bakit? Ipatawag. Pag-asa? Bakit? Bakit tinaog pa nilang sa impeachment? Bakit BP si Inday eh? Inday na ng pangalan ng bagyo. Di ba? Mahalaga yun. Kasi, ano ba? Sinadya nyo ba yan? Pag-asa? Ano ha? Inciting to sedition yan. Destabilization yan. Sabi ng Pag-asa, siguro kakamot-kamot ng ulo. Ano ba naman ito? Nadamay kami dyan. Ano, sakit ng ulo siguro nila. Ano, ha? Ay, nako. So, yun daw po ang mga drama na nangyayari po ngayon sa Senado. So, Monday, Tuesday, Wednesday, impeachment hearing. Thursday, Friday, pahinga. Yun pala ang sitwasyon. Gastos tayo dyan. 25 million yan. Ay, bakit? Kasi naman sa recess. Di ba? Kasi dapat recess talaga ang Senado ngayon, ang Kongreso eh. At least meron tayong waling-waling, di ba? Oh, bagay. Waling-waling. Yan ang pag-asa natin ngayon. Ha? Basta tayo nahihirapan na, bigkasin lang natin ang pangalang waling-waling. At tayo gagaan ng buhay. Pwede ba akong kumuha ng dahon ng waling-waling kapag kaya yung bulaklak ng waling-waling, tapos subo ko, waling-waling! Lalakas. Lalakas. Di ba? Parang bato ni Darna, no? Pwede kaya yon? Pwede. Nasa batas yan eh. Nakalagay dun eh. Whoever says the name waling-waling will be... Magkakaroon ka ng superpower. Makapangyarihan pala itong waling-waling na Yan ito. ang unang ipinasang batas eh. So, special session yan eh. Sabi ng Presidente, special session tayo. Kailangan nating maihabol ang mga batas na magpapagaan sa paghihirap ng mga Pilipino. Kaya kailangan natin ng special session. Nako. Special session na. Okay. Aprobahan na po natin. Anong batas yan? Ito. National Flower. Orchids. National Orchids. Waling-waling. Approve. Okay, tapos ng special session. Uwian na. Diba? Kapag kayo naghihirap at may mga problema sa mga lugar-lugar ninyo, sabihin nyo lang, waling-waling. Waling-waling. Makapangyarihang waling-waling. Ay, Talaga nako. naman, At alam mo ba, Nelson, dahil sa waling-waling, ang bansa pala ngayon diniklara ng bilang upper middle income country. Ano pa yan? Nung nakaraang linggo pa. Ay, nako. Pero meron nag-react ukol sa bagay na yan. Magbe-break ba muna tayo? Meron daw pong mahalagang palalag. Ha? Report daw report muna. tayo. Ayan, no? Sige. Ramdam daw po dito sa inyan, sa Barangay Santo Rosario, Iba, Zambales, ang bagyong Inday. Wow! Dahil pinalalakas ito ang hanging habagat. Si Jerry Navarro. Jerry, kamusta kayo dyan? Baka nililipad ng hangin yan. Lakas nung Inday eh. Jerry. Yes, Jen Nelson. Narito po tayo ngayon dito po sa barangay ng Santo Rosario. Kung saan po ay ramdam na po yung hanging habagat dahil po sa bagyong Inday. At ilang residente na rin po yung apektado ng baha. Hanggang tuhod na po yung ramdam po ng mga residente po rito. At ilang mangisda na rin po yung sinisecured na po yung kanilang pong mga bangka dahil hindi na rin po pwedeng pumalaot.
Kaya po, yan lang po muna yung updated po mula po dito sa barangay ng Santo Rosario. Tag-uulat po, Jerino Navarro Jr. Malakas po ba, Jerry, yung hangin at ulan? Parehong malakas? Opo, kay Nelson. At patuloy na rin po yung hanging habagat po, pinalalakas na po. Nako, oo. May mga binabaha na bang lugar sa ngayon? Dito po sa aming lugar po ngayon ay hanggang tuhod na po dahil hindi na po makakuan po yung mga tricycle po namin dito. Hanggang tuhod? Kaya po babantayan po namin yung aming barangay at ang aming dagat. Nako, Ayun, sige po. Ingat po kayo dyan, Ka Jerry. Marami pong salamat, Kuya Jen, Kuya Nelson. Ayan, si Jer Navarro, ating pong correspondent mula sa bahagi ng Zambales. Ingat po kayo dyan. Iba Zambales. Iba Zambales. Dulo yan ha? Oho. Nako po. Lakas pala doon. Yan ata ang sentro. Yung Capital town ata ang iba, no? Oo. Tama. Ho. Anyway, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan! Nagbabalik po ang Saganang Mamamayan. Report pa ba kay Erlo? Report pa tayo kay Erlo mula sa Sandigan ba? Saan? Mamaya, sige, balikan natin. Ano, ha? Ito rin sinasabi ko, Nelson. Congratulations pala muna. Di ba, noong isang araw, ay hindi pinayagan Nelson ng Malacanang yung kahilingang i-extend si General Marantan na Napolcom? Hindi. Nang Malacanang mismo nagano may kahilingan yata ang DILG na i-extend itong si General Marantan para sa kanyang posisyon sa PNP Region 4, 4A. Okay. Retirement, marami daw maapektuhan ng mga general. Ano nangyari? Ngayon po, sapagkat sa araw na ito pa lang, kanyang birthday, at Papalitan na yan. Papalitan na siya bilang Regional Director ng Region 4A. Sino nang inilagay? Ang inilagay daw po, kaya pala sabi ni Sir James Brillantes, ang newly appointed Regional Director PRO 4A Calabar Zone ay si Police Brigadier General Dominic Bakay, Regional Director Region 4A. Ayon, congratulations po kay General Dominic Bakay, ang bagong Regional Director ng PNP Region 4A, kapalit po ni General Marantan na nagretiro sa araw na ito. Ayun. Yan. Hindi na pagbigyan yung kahilingan ng DILG na i-extend po ng 1 taon dapat. Ayun. Kasi marami atang nag-react na mga junior officer, na mga general din. Kapag in-extend nyo yan, lahat kami apektado. Hindi na kami mapupwesto dyan. Sabi nila, bakit si General Marantan lang ba ang magaling? Magaling din naman kami. Diba? Marunong din kami yung sumunod. Sabi ng Malacanang, tama din naman. Hindi lang naman isang General Marantan ang magaling. Kung magaling man si General Marantan, mayroon din naman kasing galing siguro niya na mabibigyan ng pagkakataon na makapwesto sa Philippine National Police. Ayan. Okay na? Si Erlo Bringas? Ayan. Punta tayo ng Liwasang Bonifacio. Andun po si Erlo Bringas. Erlo, binabaha ba kayo dyan? Baha ng tao, baha ng ulan? Ako, Jen, binabaha ng tao ngayon itong Liwasang Bonifacio sa dami ng mga dumalo ngayon para dito sa rally kontra korupsyon na inorganisa mismo ng United People's Initiative. Nakausap natin kanina si retired General Romeo Poquis, silang nag-organize itong aktibidad. Ang sabi ni General Poquis, Kuya Jen, ay nananatiling pangunahing panawagan ng kanilang pagkilos ang paglaban sa korupsyon sa pamahalaan. At layunin din ng pagtipon na panagutin ang mga sangkot sa korupsyon at maibalik ang perang nakuha sa bayan. Sinabi rin niya na bukas itong pagkilos sa lahat ng sektor kahit hindi kasapi ng grupo. At kanina pasado 3:00 na ng hapon na magsimula itong aktibidad. Although pa ulan-ulan dito, Kuya Jen, may mga pagkakataong bubuhos ang ulan, pero yung mga dumalo ay hindi naman matinag, nananatili sila sa kanilang pwesto at habang pinapakinggan yung mga
inimbitahang magtalumpati on stage. Nagsalita na kanina yung iba't ibang mga personalidad, kabilang nga si Cathy Binag at ilan pang mga kilalang kritiko ng BBM administration at tungkol nga sa patuloy na nagkaganap na korupsyon sa ating bansa. At habang gumagabi ko dyan ay patuloy yung pagdating ng ating mga kababayan dito sa Liwasang Bonifacio para makisa dito sa ginagawang rally. At ayon pa kay General Focus, posibleng masundan pa nga itong rally na ito sa mga susunod na araw hanggat hindi na susolusyonan yung nangyaring korupsyon sa pamahalaan. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Kuya Jen. Sa mga sandaling ito, ano na sitwasyon dyan? Carlo? Ako dyan, overflowing na yung tao, no, hanggang dun sa may kalsada, pero kinokontrol naman kaagad ng Manila Traffic and Transport and Bureau yung daloy ng sasakyan, kaya hindi naman siya nagsasanhi ng daloy ng trapiko. At visible naman sa other side nitong Liwasang Bonifacio yung mga tauhan ng Manila Police District para magbigay matiyak ng seguridad ng mga dumadalo ngayon dito sa pagtitipon na ito. At medyo maambon-ambon kayo dyan, pero yung mga dumadalo ay may mga kanya-kanyang dalang mga pananggala sa ulan. Ang ayon sa kanila, hanggat hindi tapos ang programa, mananatili sila dito sa mismong Liwasang Bonifacio grounds para makilahok dun sa paglaban kontra korupsyon, Kuya Jen. Mukhang madami-dami yan, Erlo. Oo, Puno yung harapan, pati sa mga ilalim ng puno, may mga tao. Okay, Nelson, hanggang dito sa may park, yung sa may kabilang side ng Liwasang Bonifacio, both sides yan, may mga tao dahil dun mismo sa fountain, yung sa gitna, halos punong-puno na rin ng tao. No? Sinubukan natin umikot dun kanina, so sobrang dami ng tao, medyo matatagalan ka talagang makatawid dun sa kabilang side. At hanggang sa ngayon nga, actually, may mga dumarating pa wala sa iba't ibang lugar para nga dumalo dito sa ginagawang pagtitipon na ito, Kuya Jen, Kuya Nelson. Hanggang ano oras sila dyan? Na-expect? Expected ko alas 11 ng gabi yung matatapos ito, no, pero inaalam natin sa organizer kung isasagad ba ng 11 or mga bago mag-11 siguro ay matatapos na itong aktibidad dito, Kuya Jen. Okay. Di ba sila lilipat pagkatapos dyan? Hindi na. Kasi ang sabi naman ng MPD, kaya dito yung 35,000 pataas na bilang nung madadalo dito sa Liwasang Bonifacio, Kuya Nelson. Kung dumami, hindi na sila kasya dyan, kailangan nila na mas malaki. Lilipat na sila sa Sa ibang lugar. Stay put. I-open yung ibang Freedom Park, yun naman ang sabi. So kung di magkasya rito, bukas pa yung ibang Freedom Park dito sa Manila para doon namang mag-extend nung programa ko yan. Okay. Ang balita ko, araw-araw yan hanggang bagong taon Totoo? Ayun ang balita ko. Ewan ko kung ano na balitaan ni Erlo. Ang tagal niya kung bagong taon. Araw-araw din, Kuya Nelson, uulanin ng adobo. Paano? Hanggang? Araw-araw uulanin ng adobo. Adobong manok, adobong baboy. Sige. Baon ng mga dumalo. Baka hanggang magagawa kung masama ang loob ng mga kababayan natin Baka hanggang sa huli, adobong sitaw na lang yan pagka nagkata. Gustong maglabas ng sama ng loob Wala tayong magagawa kung araw-araw nilang gawin yan, di ba? Kasi sabi naman ni Mayor Isko Moreno, welcome naman yung mga gustong magpahayag ng kanilang hinaing dito sa Liwasang Bonifacio, no? Kaya Nelson, expect natin makasusunod na araw doon ulit dito na mag-rally din, Kuya Nelson. Sige. Dito ba sa ibang lugar para masaya? Kailangan pa ng permit, Kuya Jen Kailangan ba ng permit yun? Hindi na. Kaya pwede naman wala. Kasi dito walang permit So Freedom Park, sabi nga ni Mayor Isko, hindi na kailangan ng permit, kaya okay lang daw na magprograma sila dito sa Liwasan.
Ayan. Okay, ingat kayo dyan, Erlo, Thank you, ha? Erlo. Oo. Oo. Ito na, Nelson, yung binabanggit Sige. natin kanina. Kasi nga, marami nagtataka. Totoo ba itong diniklara ng World Bank na ang Pilipinas ay upper middle income country na? Ano kaya ngayon daw po, isang resolusyon ang inihain ngayon sa Senado na magkaroon ng pagdinig. Kasi nga po, kinaklasify ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Ang naghain po nito si Senadora Loren Ligarda. Susuriin kung paano daw po na isasali ng pag-angat na ekonomiya tungkol sa konkretong pag-unlad at mas magandang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Noon po kasing July 1, 2026, sabi po ng World Bank, ang Pilipinas sa UMIC, ito nga pong upper middle income country, UMIC status, matapos itong magtala ng gross national income per capita na $4,850 noon po 2025. Lumagpas daw po ito sa tinakda na threshold na $4,636. Halos 39 na taon na nanatili po ang bansa bilang lower middle income classification bago po umangat sa bagong antas. Kaya, binibigyan daw po sa resolusyong ito na nananatili ang ilang mga pangunahing hamon sa ekonomiya. Binabanggit po na ang tunay na sukatan daw po ng kaunlaran ay kung mararamdaman ba, yun ang tanong doon na Oo. nararamdaman ba ng taong bayan? Yun ang Kasi importante. mula doon sa lower income, Oo. itinaas mo sa upper income, Oo. Ay, yung mga tatanungin mo ngayon ng tao. Di ba? Asan yung, kami, no income. No income status. Oo. Oo. Ang bawat pamilyang Pilipino, saan yun ang mas mataas na kita? Yun nga. Disenteng trabaho, maayos serbisyong panlipunan at mas pantay na oportunidad. Iginigiit pa po na hindi nangangahulugang middle class na Yan. ang karaniwang Pilipino Yun. dahil lamang po sa bagong klasifikasyon ng bansa. Hindi nga. Hindi sumusunod ang mamamayan, Hindi. Tinaas mo sa upper income, pero yung tao nananatili sa lower. Dapat anyang magsilbing simula ang UMIC status ng mas malalim na reforma para maging inklusibo ang paglago at mapapakinabangan ito ng lahat. Lahat po, lalo na ang mga nasa laylayan ng ating lipunan. Sa ilalim daw po ng Resolution number 505, inaatasan po ang Department of Economy, Planning and Development o DepDep, katuwang po ang Department of Finance at iba pang ahensya na magsumite ng kanila pong komprehensibong ulat sa mga implikasyon ng UMIC status. At kabilang daw po sa mga hakbang na ito para mapanatili ang bagong klasifikasyon, mapalawak daw po benepisyo ito upang ang iba't ibang sektor matagunan ang epekto ng financing at pamumuhunan at isulong daw po ang pangmatagalang reforma para sa mas inklusibong mga pag-unlad. Ayon, sana po, sabi nga natin, ang unang magsabi niyan ay ang mamamayan kung dinideklara man po ito ng World Bank. Oo. Yun kasi- Baliwala yung deklarasyon ng World Bank. Yung Oo. mamamayan mismo, ang deklarasyon, kami po ay anong upper middle kayo? Upper middle kayo. Ang Pilipinas? Oo. Kami, hindi nyo ba kami tinatanong? Anong kalagayan namin? Oo. Ano ba tayo ng World Bank? Oo, kami po Nagkaroon ay- ba ng tanong sa taong bayan ito? Oo, kami po ay lowest. Oo. Lowest income. Dati kahit isang tuka, ngayon sa 10 kahit wala pang tuka. Nako po. Yun ang masakit na katotohanan sa bagay nito. Tama lang yan. Alamin natin, ano batayan po ng World Bank. At tayo naman, sa ating bansa, magpakatotoo naman tayo. Ayun nga. Di ba, ano na ba talagang estado ng pamumuhay sa ating bansa? Ay, nako. Jen, pabati naman ang buong district staff ng Dumaguete City, Negros Oriental, sa pangunguna po ng Renato Callejo. Aba, Renato, kamusta po kayo? Salamat din po sa pagsuporta sa ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Sana po ay patuloy na dumami. Samantala natin ng pagkakataon, i-like nyo po at i-follow ang atin pong YouTube account, Net25 News and Information Channel. Ang pinupush natin, Nelson, ay yung YouTube. Yes, oo. Kung nilike nyo po yung sa Facebook, Net25 News and Information Channel,
i-follow nyo rin po at i-like yun pong YouTube account natin, Net25 News and Information Channel. Kasi naging 2 million kagad yan eh. Ganon? Yung sa Facebook natin. Oo nga, yun na nga. 2 million agad, di ba? Oo. Pero yung YouTube, kasi mas maganda magbayad ang YouTube eh. 1 million mahigit. Oo, 1 million na po mahigit. Kaya yan, sa pangunguna po ng ating mga kuya sa iba't ibang mga distrito, maaabot natin ang, baka, kasi ang forecast ko dyan, Nelson, ay 5 million bago matapos ang taong ito. Sa tingin ko, sa dami ng taga-subaybay natin, Talaga. baka buong July lang, maka 5 million na tayo. Naku. Oho. Talaga naman, oh. Ihabol pa natin ito? May pagkalampag daw si Kuya Senator Bongo, Nelson. Oh. Ang mga otoridad at ang pamunuan daw po ng mga eskwelahan, Yan. pwede ba, higpitan daw po ninyo yung safety protocol sa mga off-campus sports training? Ayon, inuungkat daw po sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na nasabing trahedya sa 2 student athletes ng Ateneo de Manila. O nga naman, na nalunod po dyan sa Dipakulaw, Aurora. Sa naturang pagdinig, personal na tinutukan po ni Kuya Bongo na siya ring chairperson ng Senate Committee on Sports. Ang investigasyon, kasama po sina Chairperson Senator Bam Aquino at Senate President Win Gatchalian. Sa ulat daw po ng PNP-CIDG, sa komite, may nakitang discrepancy o pagkakaiba sa nakatalang oras ng kamatayan ng iba na iba daw po sa mga biktima na si Rene Clerk Baterbonia. Lumalabas po sa death certificate na 3:33 p.m. ito, binawian ng buhay na mas maaga kumpara sa aktual na oras ng pagdating nito sa ospital matapos daw po ma-recover sa dagat bandang alas 3:40 ng hapon. Dahil dito, iginit po ni Senador Bongo na dapat magkaroon daw po ng malinaw na pananagutan at mas seryosong pagbabantay sa mga atleta upang hindi na maulit ang ganitong mga insidente. Tama po naman yan, ha. Bukod daw po sa kaligtasan sa physical training, binibigyan din daw po ng mental health at proteksyon sa mga mag-aaral laban sa bullying na sinusulong po na Senator Bongo. Ayon. Malungkot daw yung din, no? Yung presidente ba yun ng ng Ateneo? Aha. Anyway, nagganap na po yan. Sana ay wag na lang po maulit. Okay na tayo? Medyo kulang kasi ang Friday natin. Kaya hindi ganun? tayo kompleto eh. Pero baka tingnan natin. Kinumpleto naman ng ating mga kuya na nasa labas ng son. Ang George Balagosa, salamat po ng marami yun sa bahagi ng Dumaguete City. Ang Karine ay nakatutok din po sa atin. Ayan, salamat po ng marami. At ganoon din po siyempre ang Percy. Okay na, Biyernes naman eh. Pwede ba tayong masarap ang hapunan ngayon? Adobo. May adobong tuyong-tuyo. Tuyong-tuyo. Walang para sabaw. walang sabaw. Ay, naku, ibabahog mo sa kanin yan. Tapos nakakamay ka. Yes. Sarap. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan. At dahil nga po Friday today, happy weekend and see you on Monday. Bye!